Hello, hello, hello. Kumusta kayo mga kabayan ko dyan? Anong pinagagawa nyo? Kumusta kayong lahat? Saan man sulok sa mundo, kumusta kayo? Sa aking mga viewers, followers, and sharers sa aking mga videos. Salamat po sa inyo. I want to share with you today, for today's video, sa aking 5 lessons in life I've learned. The first one is, face yourself. Second one is, you are not entitled. Third one is, be humble. Fourth one is, prioritize yourself. And the last one is, life is not fair. Dito tayo sa unang lesson natin, yung face yourself. Sa aking pamumuhay bilang tao, umpisa na magkaisip ako. Naging motivation ko to na face yourself kasi nga, sa lahat pala ng bagay, kailangan nating magpakatotoo sa sarili natin. Sabi nga, be yourself. Always accept kung anong kahinaan mo, kung anong kalakasan mo, kung saan ka mahina o saan ka man malakas, sa trabaho man o saan man ba uri ng buhay natin, di ba? Always face yourself. Harapin mo kung ano ka, harapin mo ang mga pinagdaraanan mo, harapin mo ang kahinaan mo, kalakasan mo sa araw-araw mo ng pamumuhay. At kailangan mong tanggapin kung ano ka talaga, kung ano ang paggagawa sa ng Diyos. 'Di ba? Hindi na kailangang habulan ka, kompetensya ka sa iba. Ang importante, you need to know how to face yourself. At kung anong yung sarili mo, you use it for motivation sa buhay mo. And the second one is, you are not entitled. Pag marinig mo to, 'di ba, parang negative sa sarili mo, negative sa isip, bakit ganito? You are not entitled. Yes. Karugtong yan ng face yourself. Kasi pag inisip mo na you are not entitled, mawawala sa isip mo yung pagkainggit, pagtingin sa iba na mga successful sa buhay, mawawalan ka ng inggit sa kanila. Kasi nga, you're not entitled. Pero wag nating isipin na pag sinabing you are not entitled, hanggang dyan ka lang. Kumbaga, ano mo na yan, dyan ka na talaga, yung comfort zone mo na yun. Hindi ganon. Pero itong word na to, na you are not entitled, pag linagay mo sa isip mo to, magiging motivation mo to. Kagaya ng for example, may mga kaibigan ka or kaklase mo mga nakatapos ng degree, iba't ibang degree ang natapos nila. Ang ibang mga kaklase mo, kakilala mo nandun sa Canada, nandun sa US, nagtatrabaho. Kung hindi mo inisip to yun na you are not entitled, ano sa puso at isip mo, maiinggit ka, di ba? Pero kung isipin mo to na you are not an entitled, hindi ka maiinggit sa iba, sa mga narating nila. Halimbawa, ikaw, sa Pilipinas ka lang nagtatrabaho, tapos yung iba, napunta ng US, ng Canada, ng Australia, ng New Zealand, kagaya ko nandito sa New Zealand. Hindi naman sa pagmamayabang, pero talagang ito, trinabaho ko. Trinabaho talaga. Kailangan trabahuin kung ano ang gusto mo, di ba? Tapos ikaw gusto mong mag-abroad din, makagaya nila, makapunta din sa US, sa Canada, ganyan. Hello, paano ka makakapunta roon? Na you are not entitled. Kung yung kaibigan mo or yung kaklase mo nakapunta ng US or Canada dahil ang experience sila is more than 10 to 15 years na silang experienced sa trabaho, local man or abroad. So, entitled sila. Kaya kaibigan, kaya sila napunta roon dahil man sa kanilang pagsisikap
na magkaroon ng mga experiences para makapunta sila dun sa gusto nilang pupuntahan. So malinaw, you are not entitled. Pero hindi ibig sabihin na you are not entitled, comfort zone mo na yun. Kung ano ka, hindi. Maging motivation mo yun para makapunta ka rin doon sa gusto mong pupuntahan na kagaya nila. Yan ang magiging lesson mo yan na dala-dala na ilagay mo sa isip mo, you are not unentitled. Or kaya, may iba naman na ano dyan, definition. May ibang ano dyan sa mga, kung i-analyze natin. Pwede rin you are not entitled, halimbawa sa mga pag-apply ng trabaho, di ba? May mga entitled naman, pero hindi natatanggap. Pero yung not entitled, natatanggap. Di ba? Mapaglaro ang tadhana eh. May mga natatanggap na trabaho sa ospital, pero hindi niya degree yun. Why? Kasi nga, it depends sa situation or sa pagkakataon ng panahon na yun, nangangailangan ng ospital, ganyan. Urgent, wala na silang ibang makuha na kagaya ng degree na kailangan nila. Kumuha na lang sila kasi urgent. It depends the situation. Depende rin sa sitwasyon yun. So, dito na tayo sa pang-tatlo, always be humble. Yun ang maraming sumasablay sa ganyan. Always be humble. Kahit saan ka man makarating, kahit ikaw man ang maging successful na tao sa buong mundo, very successful, always be humble. Huwag ipagyabang ang mga narating sa halip. Maging inspiration sa iba. Ipakita mo na kaya ka nakarating dyan because ang dami mong pinagdaanan. Galing ka sa hirap, galing ka sa masaklap na mga dinanas mo sa buhay, tapos nakarating ka dyan. So, maging inspiration yun sa iba. Kailangang humble ka lagi sa lahat ng mga ginagawa mo. Kung ano man ang nakamit mo sa buhay, naging mayaman ka man, naging degree holder ka man, always be humble. Ipakita mo sa kanila na hindi naman yan isang kisap mata lang na nangyari sa'yo. Dumaan ka rin sa process, step by step, para makarating ka dyan. Yan ang pag-definition ko ng humble. Number 4 is prioritize yourself. It's really important. Sa ngayon, kahit noon pa man, laging ko yan na prioritize yourself. Aral talaga yan sa buhay ko. Prioritize yourself. Kasi minsan ka nang mas inuna mo yung iba, pero yung sarili mo pala, wala. Yung sarili mo, hindi ka nga makabili ng damit mo, tapos yung iba binibilan mo. Always be, prioritize yourself. Halimbawa sa health mo, kailangan mo na palang magpa-check up kasi may nararamdaman ka na, pero ang iba mas inuuna mo pa, o di ba? Always prioritize yourself. At saka kailangan mong unahin ang kalusugan mo, lalong-lalo mga OFW, kalusugan mo, yung spiritual, tawag ba nito, yung sa kahit hindi na lang sa financial, basta unahin mo yung sarili mo. Kasi kung hindi mo inuna ang sarili mo, paano pa yung mga umaasa sa'yo? Diba? Wala nang aasahan kapag ikaw ang humina or ikaw ang mawalan. Always prioritize yourself. Number 5 is pinaka-last na to. Life is not fair.
Bakit? Life is not fair. Kasi nga, di ba sabi natin, mapaglaro ang tadhana. Ang buhay sa mundo, hindi pare-parehas, di ba? Minsan paglalaruan ka talaga ng tadhana sa buhay mo. Kahit nandiyan na, nag-grab mo na, bakit nawawala pa rin? Di ba? Kagaya ko dito sa New Zealand. Dapat bago mag-COVID 20 bago mag-COVID 2018, may application ako dito sa New Zealand. Nandito na lahat ng application ko. Tapos dalawang application ko, New Zealand, Saudi Arabia. Ang inuna ko yung Saudi Arabia kasi ang tagal kong naghihintay dito sa New Zealand. Nawalan ako ng pag-asa. O di, nakaalis ako papuntang Saudi Arabia. Pag tungtong ng 2019, nagkaroon ng COVID, di ba? Sa buong mundo. Tapos, lahat ng mga nandito sa New Zealand na Pilipino, nagkaroon ng one-off na tinatawag. One-off, tinawagan sila for residency. Lahat ng Pilipino na nandito sa mga panahon ng COVID na resident. O di ba ako, nga. Kaya, minsan naisip natin, minsan life is not fair, di ba? E paano kung dito ako nakapunta? O di ngayon sana, resident na ako. Pero ganun pa man, nandito pa rin ako. Thankful pa rin ako. And may chance pa rin ma-resident yan. Be thankful lang and always pray to God. Thank you, bye-bye. Salamat. Sana magsilbing motivation nyo to. The 5 lessons I've learned in my life. Thank you, bye-bye. God bless. See you the next one.